Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News that you were following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Lunes, June 22, 2026. Sa ating pong headlines, Bagyong Francisco posibleng maging super typhoon. Signal number 1 nakataas po sa 4 na lugar sa Pilipinas. Big time rollback sa produktong petrolyo kasado na bukas. Apan estudyante patay sa pamaril ng grade 9 students sa loob ng eskwelahan. Diyan po sa may Tacloban, baril na ginamit pagmay-ari daw ng pulis at mayroon pang isang armas. Senado na alarma sa sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan. Resigned Ateneo basketball coach Tab Baldwin haharap sa NBI bukas. Pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa BARM election sinimulan na. Isa namang ginang nag 1-2-3 sa pagpapariband arestado sa Maynila. Sa TNT Global News, Cuban Revolutionary Leader Ramiro Valdez pumanaw sa edad na 74. Sa showbiz, Miss Angelica Panganiban agaw pansin sa red carpet, wagi ng award sa South Korea.
Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Kisas Para Habson. sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, kaugnay po ng ikinikilos ng bagyong Francisco, posible pang maging isang super typhoon, ang bagyong Francisco na may international name Mekala. Habang patuloy po nitong binabaybay ang karagatan ng bansa. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, huling namataan ng bagyong Francisco sa layong 625 kilometro silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Bagya pa itong lumakas kung saan taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na abot naman sa 215 kilometers per hour. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan po sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, partikular sa Gonzaga at Santa Ana, maging sa eastern portion ng Babuyan Islands, kabilang po ang Babuyan, Didicas at Camiguin Islands. Nasa namang kikilos ang bagyong Francisco pa Hilagang Kanluran hanggang bukas Martes bago ito babagal at mag-U-turn pataas, liliko pataas patungong Ryukyu Island sa southern Japan. Kung hindi magbabago ang ikinikilos ng bagyong Francisco, tinataya pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa darating na Biyernes, June 26. Bagaman natili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas, hindi pa rin naalis ng pag-asang posibilidad ng bagyang paggalaw ng direksyon ito, pakanluran, kaya patuloy na pinag-iingat po ang mga residente sa mga apektadong lugar. Nananatiling nakaalerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o ang NDRRMC kaugnay na posibleng epekto ng bagyong Francisco sa bansa. Matatandang hindi pa nagbababa ng blue alert status ang ahensya mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Samantala sa panig naman ng pambansang pulisya, pinagana na ang lahat ng emergency and response unit sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad nila ang koordinasyon sa mga LGU lalo na sa mga bahaing lugar. Nakahanda rin umano silang magpatupad ng preemptive evacuation kung kakailanganin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, good news naman sa mga motorista. Abay, dahil po sa meron pong ipatutupad na malakihang bawas presyo po sa mga produktong petrolyo. Kasado na nga po ang rollback na 3 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos sa bawat litro po ng gasolina. Mas malaki naman ang babawasan sa presyo ng diesel na maglalaro ho sa presyong 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos. Habang sa kerosene naman ay posibleng bawasan po ng mula 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos ang bawat litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, bunsod daw ito ng magandang market condition nung nakalipas na linggo. Obligado naman ang mga oil company na sundin ang tinakdang oil price adjustment ng gobyerno. Ngayong umiiral lang State of National Emergency o Energy Emergency sa bansa. Samantala, tiniyak po ng Department of Energy natatagal pa raw po hanggang sa 43.86 days ang fuel inventory o supply ng langis sa Pilipinas batay sa uling tala nito noong June 19. Bad news naman sa Meblang ang piso sa pagbubukas ng trading ngayong Lunes. Bad news. Yan ay matapos na sumadsad sa 61 pesos and 12 centavos ang piso kada dolyar. Ang nabanggit na palitan ay mas mababa kumpara sa nakalipas na foreign exchange rate na 60 pesos and 77 centavos noong Biyernes, June 19. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, naitala ang pinakamahinang palitan o intraday low sa 61 pesos and 18 centavos bago nagsara sa 61 pesos and 12 centavos.
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, 4 ang naitalang namatay habang 7 ang sugatan nang biglang mamaril sa loob ng isang eskwelahan ng 2 estudyante na armado ng pistola at revolver. Alas 9 ng umaga ng sakmali ng Sindak, ang mga guro at estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City nang bigla pong umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa loob ng kanilang eskwelahan. Ayon po sa pulisya, agad silang rumesponde nang makatanggap ng report na may nangyayaring pamaril sa loob ng naturang paaralan. Agad namang naaresto ang 2 minor de edad na suspect. Yung isa ay naaresto ho mismo sa loob ng eskwelahan. Samantalang isa naman ay naaresto sa isinagawang hot pursuit operation ng otoridad. Sila po ay armado ho ng Glock 9mm pistol at caliber 38 revolver. Nabatid na bullying daw po ang posibleng dahilan na nangyaring karahasan kung isan sila daw ay nakaranas ng pambubuli ng kanilang mga kaeskwela. Kumpirmadong pag-aari ng pulis ang Glock 9mm na ginamit ng isa sa 2 grade 9 student na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, inilagay na sa restrictive custody ng Police Regional Office 8 ang policewoman na Tiyahin ng 14 anyos na suspect. Nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu City ang caliber 38 revolver na gamit ng 15 anyos na kasabwat. Pero ayon kay Colonel Co, patuloy na inaalam kung paano nakuha ng suspect ang baril. Pagtitiyak ng PNP, maharap sa kaukulang parusa ang nagpabayang tiyahin depende sa itatakbo ng investigasyon. Yung hindi properly taking care of our firearm, marami pong tawag dito, yung sama-sama pong kaso ang kakaharapin po ng dito. And the PNP will ensure that she will face whatever necessary na cases na may file sa kanya for infidelity in the custody of their own firearm. Umabot sa 40 basyon ng bala ang natagpuan ng pulisya sa San Jose National High School. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, ibinunyag naman ni Police Lieutenant Analisa Armesa na tila random shooting ang nangyaring pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban. Sa panempo ng programang balansyado kay Lieutenant Armesa, sinabi niya na random ang pagbaril na sa lumalabas sa inisyal na investigasyon na iba-iba daw po ang grade level ng mga namatay at nasugatan. Lumalabas din na hindi dumaan ng isang suspect sa entrance gate ng eskwelahan bago nangyari ang naturang pamaril. According sir sa investigation, meron namang security guard and yung isang si ACL, pumasok siya sa school through the gate sa entrance and nakita nga ng security guard na may dala siyang sling bag. Isa kasi hindi nila na-monitor na dumaan sa gate. Samantala naman sa iwalayan na panayam kay Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director ng DepEd Region 8, na batid na nagsimula sa labas ng classroom at nag-ikot-ikot pa raw ang 2 suspect habang pinaputok ang baril na ipinapadaan sa bintana. Saad pa o iniyag pa ni Jimenez, inalam pa nila ang tunay na motibo ng dalawa sa wala namang manifestation na may pinagdaraanan ang 2 suspect. Last week naman daw, sabi ng principal, nung ang mga bata nandyan, wala naman daw manifestation na mayroong problema. Kasi bagong pagsimula lang ng klase, inano pa namin kung ano talaga yung katotohanan nung binubuli talaga kasi kakapasok lang ng mga bata sa school ngayon. Yan po mga kaibigan, si Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director ng DepEd Region 8. Samantala, una nga pong sinabi ng mga otoridad na posibleng bullying ang ugat ng krimen, subalit patuloy pa rin ang investigasyon.
Kinundina ng Department of Education ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban na nangyari kaninang umaga. Ayon sa kagawaran, may tuturing itong isang high alert situation. Inasikaso na ng Department of Education Central Office ang kagyat na tulong at medical at psychosocial intervention sa mga apektadong learner. Sa ngayon, 4 ang nasawi sa naturang pamamaril at marami din ang sugatan kung saan ay naaresto na ang 2 suspect. TNT Tomorrow's News Tonight. Ikinalungkot mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring pamaril sa loob ng San Jose National High School. Diyan po sa may Tacloban ay kinamatay ng 4 na katao, ikinasugat ng iba pa. Ayon po kay Paras Press Officer Claire Castro, batid ng Pangulo ang lungkot at takot na naramdaman ng mga magulang, lalo na ho ng mga nabiktima kasunod po ng naturang insidente ng pamaril. Ayon po kay Yusek Castro, pinagutos mismo ni Pangulong BBM ang malalimang investigasyon sa naturang insidente. Pinatitiyak din ng Pangulo ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, mapa-opisina man, establishmento at paaralan. Binigyan din pa ng Malacanang na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan saan mang lugar, lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Kinilala naman ng palasyo ang mabilis na responde ng mga otoridad para agad na maaresto ang mga suspect na napag-alaman nga hong pawang mga menor de edad. Naalarma naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan sa ating bansa. Pinakahuli rito ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kung saan ay 4 na ang napaulat na napatay, habang matatandaang noong nakaraang linggo ay 7 estudyante sa Cavite ang biktima ng pananaksak sa 2 magkahiwalay na insidente. Ayon kay Gatchalian, hindi katanggap-tanggap na umaabot na sa ganitong antas ng karahasan sa mga eskwelahan na dapat sana ay nagsisilbing ligtas na lugar para sa mga mag-aaral. Kaugnay nito ay pinakikilos ni Gatchalian ang Department of Education upang magpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, pati na ang pagbibigay ng psychosocial support at intervention para sa mga naapektuhang estudyante, guro at mga empleyado ng eskwelahan. TNT Tomorrow's News Tonight. Kinatasan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga commander sa buong Pilipinas na reviewin ang security assessment sa mga eskwelahan, bukod pa sa pagpapatrolya at police visibility. Kasunod po ito ng tinawag ni Nartates na nakababahalang insidente ng karahasan sa loob mismo ng mga eskwelahan sa lalawigan ng Cavite at Tacloban. Kasama sa direktiba ng TOPCAP ang pagtukoy sa mga posibleng bantaw issue bago man ito humantong sa karahasan. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities. Local government units, parents, and community stakeholders, let us remain proactive and vigilant in addressing threats before they escalate into incidents. Noong June 16, isang grade 8 ang nanaksak ng 7 grade 5 pupils sa General Trias City na sinundan pa ng isa pang stabbing incident sa Cavite National High School. Nasangkot naman ang isang senior high school na suspect. Samantala, isang shooting incident naman na nangyari nga po sa San Jose National High School. Mass shooting ho yun. Maramihan ng pinangpaparil. Ano ho? Sa may Tacloban ay kinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng iba pa. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa Office of the Regional Prosecutor sa Region 8 kaugnay ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa opisyal na pahayag ng Department of Justice, tiniyak nitong kumikilos na ang mga otoridad sa pagkalap ng lahat ng mga mahahalagang detalye, kabilang na ang
ang motibo sa krimen, pati na ang motibo sa likod ng insidente. Kinumpirma rin po ng kagawaran ng ulat na may 2 menor de edad ang kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad ngayon kaugnay po ng nasabing pamamaril. Dagdag na DOJ, hahayaan muna nila ang law enforcement agency at ang piskal na tapusin ang investigasyon alinsunod sa mga panuntunan ng batas, partikular na ang mga karapatang nangangalaga sa tinatawag na children in conflict with the law bago maglabas ng karagdagang impormasyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, nagpadala po ng mga rekomendasyon ng Philippine National Police sa DepEd kung paano matitiyak ang seguridad sa mga eskwelahan sa buong bansa. Ito po'y kasunod ng mararahas na insidente sa loob mismo ng mga paaralan, tulad po ng magkaiwalay na pananaksak sa Cavite at yun nga pong nangyaring pamaril sa loob ng Tacloban City National High School po dyan sa may San Jose National High School. Ayon po kay Acting PNP Spokesperson Police Colonel Alan Reyco, kasama sa mga mungkahing nilatag nila sa DepEd ay ang koordinasyon sa mga barangay at iba pang posibleng force multipliers. Iginit po ng PNP na bati naman sa umiiral na protocols, bawal pumasok sa mga eskwelahan ang kanilang mga tauhan. Ngayon din natili manong hamon sa mga otoridad ang budget para sa mga dagdag na screening gamit po mga metal detector at security guards. We've already given our recommendations to the DepEd regarding how to upgrade yung ating mga security sa mga schools natin. We understand that there is not enough budget for sa lahat po nung naiisip natin ang mga x-ray, yung mga metal detectors, hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives. Sa iba pa nating mga balita, nakatakda naman na sumipot bukas sa NBI ang nag-resign na coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin. Si Baldwin ay kabilang sa halos 20 individual na sinupina ng NBI Homicide Division kaugnay ng kontrobersyal na pagkalunod at pagkamatay ng player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Una nang ipinatawag ang dating coach noong June 16, subalit nabigong sumipot dahil umano sa hindi magandang kondisyon. Samantala dumating sa opisina ng NBI kaninang umaga ang mga abogado na kumakatawa naman kina assistant coach CJ Elumba at Paulo Adevoso. Hindi naman sila nagpaunlak ng panayam sa media. Sina Baterbonia at Adili ay nalunod sa isinagawang team building activity sa Dipakula, Aurora noong June 8. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, itinuloy po ngayong araw ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang po sa mga dumalo, sina Batangas Congresswoman Jervil Luistro na siyang pinaka-leader ho ng prosecution panel at Attorney Sheila Sison para sa depensa. Ayon po kay Impeachment Clerk of Court Senate Secretary Renato Bantog Jr., tinangka ng magkabilang panig na tapusin ang marking of evidence para sa 2 pang natitirang articles of impeachment ngayon pong araw na ito. Ito po ay ang kahinahinalang paggamit umano ng confidential funds at ang issue naman sa hindi may paliwanag na yaman o unexplained wealth. Noong June 18, natapos po ang marking of evidence para sa reklamong bribery at grave threats laban sa pangalawang Pangulo. Itinagda ang formal na pagsisimula na impeachment trial sa Hulyo 6. Posibleng lumagpas pa sa Setyembre ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, kung pagbabatayan ng bilang ng mga testigo at mga exhibit ng 2 panig, mukhang hindi kakayanin ng hanggang Setyembre lamang ang paglilitis. Ayon kay Luistro, ang numero ng trial dates para sa House Prosecution Team at Defense Team ay subject sa discretion ng Senate Impeachment Court. Ibig sabihin na niya, ang Senate Impeachment Court pa rin ang may final say kung ilan ang trial
trial dates na igagawad para sa prosecution o kung walang trial dates na ipagkakaloob sa depensa. Batay naman kay Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson ng House Prosecution Panel, sila ay humingi ng 62 trial dates, habang ang defense team humirit ng 30 trial dates. Pero nilinaw ni Tolosa na ito ay posibleng magbago pa sa kasagsagan ng paglilitis. TNT Tomorrow's News Tonight. Marina may tinanggi ng House Prosecution ng lumabas na report na sila'y nilamon ng depensa sa pagsisimula ng pre-trial conference ituhong nakalipas na linggo. Ayon po kay Batangas Congresswoman Jervil Luistro, hindi totoo ang mga lumabas sa social media at hindi sila papayag na lamunin ng depensa. Responsibilidad umano nilang ipaglaban ng interes ng mamayan sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interest of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Samantala, pinag-iingat naman ni mamayang liberalo ML Party List Congresswoman Lely De Lima ang publiko sa pagkalat daw ho ng mga fake news hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay Congresswoman De Lima, tiyak daw ho na titindi pa ang pagkalat ng mga fake news kapag nagsimula na ang impeachment trial. Of the real stories of the things that happened as the proceedings progress, lalo na pagdating natin sa trial proper. So we just have to be very circumspect and careful about perceiving things and in our reporting. So this is more sa SOCMED, and we should be very careful about these things. Well, because this is a highly charged event, of course, of the country. So certain players might be doing things that will again try to undermine, especially the cause of the prosecution. Thank you. Samantala, tiniyak ng House Prosecution Panel na hihintayin nila si Vice President Sara Duterte sa paghanap sa pre-trial ng kanyang impeachment. Ayon kay House Trial Spokesperson at House Assistant Minority Leader Rene Co, ang pagharap ni VP Sara sa trial, kahit hindi obligado, ay indikasyon po na handa siyang sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Pero hindi na rin naman anya bago ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa Kongreso, gaya ng hindi niya pagpunta sa budget hearing ng kanyang opisina hanggang sa impeachment proceedings. Muling tiniyak ni Ko na handang-handa ang House Prosecution Team sa banta ng kampo ng Vice Presidente na bloodbath. Bagamat kantsaw ng prosecution ng di nito pagsipot noon pa sa House impeachment proceedings, ay magmukha lang itong bubble bath. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po si papang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Hindi raw po totoo o wala pa raw natatanggap na arrest warrant laban daw po kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon po yan sa Philippine National Police. Samantala naman, isang ginang nag 1-2-3 sa pagpapariband. Anong ginawa nito? Ha? Hindi ba tumakbo, hindi nagbayad. Ano ba yan? Papariband. Papaganda ka tapos hindi ka naman magbabayad, di ba? Magsawa siya ngayon sa pagre-remand sa kulungan. Ha? Naaresto ho sa Maynila. Samantala naman, TNT Global News Cuban Revolutionary Leader Ramiro Valdez pumanaw na po sa edad na 74. Sa showbiz, Miss Angelica Panganiban agaw pansin sa red carpet, wagi ng awards sa South Korea. Pilipinas ang oras sa alas 9:33 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa Tomorrow's News Tonight. Ang inyo pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Update muna mula sa Malacanang. Pangulong BBM abay umasa daw hong makatutulong ang mga proyektong irigasyon na maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ibalito mo nga yan, RH14, Let Narciso Mislet. Patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong patubig ng National Irrigation Administration para maisulong ang agrikultura. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project, ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit na ring matapos ang ilan pang kahalintulad na proyekto sa Bohol. Kabilang dito ang Bonot-Bonot Irrigation Project sa Buena Vista na anyay higit 84% ng tapos, gayon din ang Hibala Irrigation Project sa Danau. Nagpapatuloy rin anya ang Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar, Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandaog Irrigation Project sa Calape. Ayon sa Pangulo, sa tulong ng mga proyektong ito ay inaasahang mabibigyan ng serbisyong patubig ang libu-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang mga magsasaka sa harap na rin ng banta ng El Nino. Samantala, bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan ni Pangulong Marcos ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani at talong, imbes na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala si Attorney Baligod, itinangging siya ang gumawa ng presentasyon ng 18 Maleta Boys kung saan ipinakita ang larawan ni Senador Pangilinan at Sharon Cuneta. RH9, Tina Nolasco. Itinanggi ni Atty. Levito Baligod, abogado ng 18 Maleta Boys, na siya ang gumawa ng presentasyon kung saan makikita ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta kasama ang mga umano'y empleyado ni Zaldico. Sinabi ni Baligod ang pahayag matapos maghain ng rejoinder affidavit sa Department of Justice ngayong araw kaugnay ng libel at cyber libel na inihain ng ilang individual laban sa 18 Maleta Boys. Ayon kay Baligod, pabayaan at hindi na dapat palakihin ang naturang issue dahil tahimik naman na ang mag-asawa. Hindi rin anya maiduturing na misleading ang pagpapakita ng naturang larawan sa presentasyon ng 18 Maleta Boys dahil mismong siya ang nagsabi na move forward o skip na sa presentasyon ang nasabing picture. Handa rin anya silang sagutin ang anumang reklamo na posibleng isampa laban sa kanila ng mag-asawa sakaling magdesisyon ng mga ito na magsampa ng kaso kaugnay ng naturang presentasyon ng kanila
kanilang larawan. Una nang sinabi ni Baligod na hindi nila inaakusahan ang mag-asawa na tumanggap ng maletang may lamang pera at inamin na nagkamali lamang ng larawang naipakita sa presentasyon ng 18 Maleta Boys. Ito si Arch 19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, panibagong batch ng Persons Deprived of Liberty mula NBP abay ilipat daw po ng Bucor sa Occidental Mindoro. Ibalito mo nga yan, Noche Kakas, Noche. Lakay, Ray at Kises, nasa 200 persons deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang nailipat na sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ang hakbang ng Bureau of Corrections ay bahagi ng pagsisikap na tugunan ang mga issue na may kaugnayan sa sobrang sikip at pagbutihin ang pagkalahatang sistema ng pamamahala ng bilangguan. Ang NBP ay kasalukuyang pinakamalaki at pinakamatandang institusyong pinal sa bansa ay naharap sa matagal ng hamon tulad ng kasikipan, alalahanin at sa seguridad at iba pa. Ang paglilipat sa mga bilanggo sa iba't ibang prison and penal farm ay bahagi ng pagsasara ng NBP sa 2028. Samantala, pinulong ni Muntinlupa City Mayor Ropi Biazon ang lahat ng mga concerned city, school at security officials para ma-assess ang security situation sa mga eskwelahan. Kasunod ito sa nangyaring mass shooting sa paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Mayor Biazon, nakagulat at nakakababahala na nangyari sa ating bansa na kadalasan sa ibang bansa lamang ito nakikita. Inuutos ni Biazon na tukuyin ang mga paaralan o mga eskwelahan na may vulnerabilities, plug, loopholes at palakasin ang depensa laban sa banta. Nanawagan rin ng panalangin si Biazon sa mga biktima at sa pamilya at nakikiisa sa kanilang pagdadalamhati. Aris 27, Dosikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, ang MH Del Pilar sa Malabon sarado pa rin daw po sa mga four-wheel na sasakyan matapos na matumba ang isang poste ng kuryente kagabi. Ibalita mo yan, RH23, Edwin Duque. Ispises, patuloy pa rin na hindi narapid na padaanan ng MH Del Pilar mula sa kanto ng San Santos Street sa Pinaheros, Malabon, bago tumawid naman ang Tugan River hanggang sa may silo dahil ito yung tatri ko na pagpupuli. Naka-poste, naka-viral ko na nabuhal sa lakas ng hangin sa gabi. Ayon sa mga tao at naka-viral ko, isubig abot at pamano na hanggang Merkules bago tuloy ang pagkaroon ng kuryente o supply ng kuryente ang mga apektadong residente sa nasira na poste na bumagsak saan ay isang nakaparatang tricycle ang natin ngayon ay natin pa rin na nabagsakan. Tatlong poste ang sinayos kanina kapalit na nabuhal saan ay yung mismong pinanggalingan ng supply ng kuryente ang napuruhan at natabay yung isa pa. Kaya kanina ay dalawang poste yung itinayo sa kapalit habang yung natapag ng mismong poste nato po naman ay dilipat sa bantang southbound ng Pilar kung saan yun ang pinaka-supply doon ang gagaling yung supply ng kuryente para sa mga residente at commercial. Lagi mga signal na motor ang nakakataan ngayon. Kaya yung mga pasahero na galing na Valenzuela patungo ng Caloocan at galing naman ng Caloocan patungo ng Valenzuela ay naglalakad sa tawid ng Tuliahan River para lumipat naman sa mga pampasaherong jeep. Aris 43, Edwin Duque, nagulat sa Tisarit, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating pa rin po mga balita, wala pa raw natatanggap na kopya ng warrant of arrest ng PNP laban kay Senador Dante Marcoleta. Ito po reaksyon ni PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco sa payag po ng mambabatas na siya'y nakatanggap na impormasyon na malapit na siyang iparesto ng hukuman. Ayon po sa opisyal, tutugon daw po ang PNP sa oras naman na magkatotoo ang hinala ni Marcoleta nang naayon sa batas.
Ang naturang senador ay nireklamo ng plunder at indirect bribery. Kailaman sa kabiguan na ideklara ang campaign funds na kanyang natanggap mula daw kina dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Samantala, sinimula na ng National Printing Office ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin para sa kauna-unahang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Yasser Mangadang, head ng Ballot Production Committee ng NPO, itinakda nila sa ang 8 araw na printing period na nagsimula noong June 22 o ngayon June 22 hanggang June 30. Bukod sa mga balota, kasama rin ang Election Day Computerized Voters List at ang Posted Computerized Voters List. Batay po sa opisyal na datos ng COMELEC, kaya abot po sa 2.5 milyong botante ang inaasahang lalahok sa naturang halalan na maghahalal sa mga bagong opisyal ng parlamento para pumalit sa mga nakaupo ngayon sa Interim Bangsamoro Transition Authority o BTA. Matatandang sa ilalim ng batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang Marso. Pinal na itinakda ang BARM election sa darating na September 14, 2026. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, marimpong kinundina ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang ambush sa isang radio broadcaster sa May Rojas City. Una po rito'y papasok sana sa kanyang trabaho ang radio broadcaster na si Jay Lavapies. Lula ng kanyang sakyan nang biglang sulpot ang riding in tandem at siya'y pinagbabaril. Agad namang naisugod sa ospital si Lavapies kung kaya't nasagip ang kanyang buhay. Bunsod po nito'y dininpan ng PTFOMS ang kahalagaan na palakasin ang proteksyon sa makagawad ng media dalaman sa pangunahing tungkulin na itaguyod ang malayang pamahayag sa bansa. Sadyaan niyang mahalagang press freedom sa demokrasya at dapat na mabigyan ng proteksyon ng karapatan at seguridad na makagawad ng media. Sumugod naman sa harap ng Department of Justice ang grupo ng mga health workers upang iapela ang agarang pagpapalaya sa mga political prisoners sa bansa. Partikular na kina Dr. Ana Marie Relio Raza at Mark Mendiola. Kabilang po sa tinaguri ang Cordillera 8, sina Relio Raza at Mendiola na dinakip ng mga otoridad noong March 11, 2026 sa Tarlac. Sila po'y nahaharap sa mga kasong murder, attempted homicide, illegal possession of firearms and explosives, maging ang paglabag sa international humanitarian law. Question din ni Dr. Edelina De La Paz, chairperson ng Health Alliance for Democracy, kung kailan pa naging krimen ang pagbibigay ng serbisyong medikal ng mga doktor at health workers sa mga liblib na komunidad. Kasabay ng panawagan sa publiko na itaguyod ang human rights, isinigaw din ng grupo ang paggawad ng hustisya sa lahat ng biktima ng human rights violation at ang tuluyang pagbuwag sa NTF-ELCAC. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, namumuro namang maharap sa kasong homicide ang suspect sa isang aksidente nitong June 13 na nagresulta sa pagkamatay ng isang teacher mula sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kinilala po ang suspect na si David De Guzman. Siya po ang driver ng SUV at anak umano ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. Bate po sa CCTV footage, makikitang nagsignal na ang nakamotorsiklo pakaliwa bago pumasok sa yellow box na intersection. Subalit dahil sa bilis ng patakbo ng SUV, dire-diretso nitong sinalpok ang paliko at kasalubong na rider. Ito yun. Sumisignal ba yun? Oo nga, sumisignal ngayon nakamotor. Boom! Ayun, ako po, ano ba sana walang nakita nung naka-SUV na sumisignal ng ipakali. Diyos mio. Unang kinasuhan ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang suspect. Nang maisugod pa sa ICU ang biktima, subalit binawian din ng buhay makalipas ang isang linggo. Sa ngayon po, inihanda naman ng pulisya ang supplemental case para i-upgrade ang reklamo sa homicide.
Naku naman, no. Mabilis din talaga yung Saka pagpapatakbo intersection eh. po yan. Dapat nagme-minor po tayo. Hindi natin alam yung biglang sumusulpot sa magkabilang panig. Ayan, no? Oh. Abay, nakitang-kita namang sumisignal naman yung nakamotor. Malayo pa lang sumisignal na. Ba't hindi boom! nakita? Una na, ay, sus. Samantala, sa iba pa nating mga balita, sa kulungan naman ang bagsak ng 41 anyos na ginang matapos na hindi magbayad ng 123 nga sa pagpapareband ng buhok sa isang salon sa Tutuban Center sa Maynila. Ayon sa NCRPO, nagtanong-tanong pa ang babae bago kumuha ng hair treatment, kung saan mismo ang salon manager pa ang nagpaliwanag sa kanya ng kanilang mga serbisyo. Pero matapos magparibanda, matapos magpaganda, natuklasan ng pamunuan ng salon na wala palang dalang pambayad na 3,500 ang ginang. Ate. Ay, di maganda siya sa mag-shot. Ito naman si partner eh. Oh, ano? Dahil dito ay binitbit ng salon manager ang suspect sa security office ng Tutuban Center bago tuluyang itinurn over sa mga pulis sa Dagupan Outpost. Nananatili naman tikom ang bibig ng suspect na isinailalim muna sa physical examination sa ospital bago diniretso sa presinto. Kasalukuyan ang nahaharap sa kasong estafa o swindling sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code ng suspect matapos itong isalang sa inquest proceeding sa Maynila o sa Manila Prosecutor's Office. Natatawa tuloy ako. May ingat kayo sa may bago ng modus yung tawag dyan eh. Rebound and run. Hindi, naisip ko lang tuloy. Nakita ko kasi yung mugshot eh. At least maganda siya sa mugshot. Karibande. Ay, sus, apo niya. Mutan, what is happening to our planet? TNT Top News Trending Worldwide. Sa pong TNT Global News, Cuban Revolutionary Leader Ramiro Valdez pumanaw na po sa edad na 74. Ibalita mo nga yan, Miss Wina Pearl Hisoro. Pumanaw na sa edad na 94 si Ramiro Valdez, isa sa mga pangunahing kasamahan ni Fidel Castro sa Rebolusyong Cuban. Inanunsyo ni Pangulong Miguel Diaz-Canel ang pagkamatay ni Valdez noong linggo lamang, ngunit hindi nito binanggit ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Valdez ay kabilang sa mga unang lumaban laban sa pamahalaan ni Fulgencio Batista noong taong 1953. Isa rin siya sa itito rebeldeng naglayag sakay ng barkong Granma noong 1956 upang muling simulan ang pag-aaklas sa Cuba. Matapos ang revolusyon, nagsilbi siya sa iba't ibang matataas na posisyon sa gobyerno, kabilang dito ang Interior Minister, Vice Minister of Defense, Minister of Information and Communications, Vice President at Deputy Prime Minister. Kilala bilang Hero of the Republic Act at Commander of the Revolution na nanatiling tapat si Valdez sa sistemang komunista ng Cuba hanggang sa kanyang huling taon at aktibo pa ring tumutulong sa pagtugon sa krisis sa enerhiya ng bansa. Para sa TNT Global News, ito si Vina Pearl Hisoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Ayan. Sa Kanay Sports, dito muna tayo sa showbiz. At si Angelica Panganiban nagaw pansin sa red carpet at wagi ng award sa South Korea. Ibalita mo yan, Don Carlos. Agaw pansin ang beauty at aura ni Angelica Panganiban nang rumampa ito sa red carpet sa Global OTT Awards 2026 sa Busan, South Korea. Suot ni Angge ang black gown nang dumalaw ito sa awarding dahil nominado ang Silent Noise sa Best Asian Content Award at Best Lead Actor sa female category ang aktres. Sa huli, nauwi nila ang Best Asian Content Award kung saan tinalo ang mga palabas mula sa Thailand, Japan, China at Taiwan. Ito ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan na nanalo ang Pilipinas sa Global OTT Awards. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Hoy, salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Uy, congrats nga pala kay Sister El, no? Yes. Wow, saka Kay Nathan Manalo and kay Sister Ella. sa honeymoon nila. Ha? Sa honeymoon Hindi nila. ko alam eh. Talaga. Sige. Ayos yan. Magparami kayo. Mayor So Tribe ano na pala, si Miss Elaine Apit ngayon ay Mrs. Elaine Apit Manalo na. Manalo na. Yan. Manalo. Ayan. Nanalo? Oo, panalo. Panalo rin yung wedding sa kayo reception, ha? Lalo na, kumanta rin pala si Kongka Ador Pleto. Kongka Ador! Wow! All of a sudden. Ang ganda ng boses, ha? Oo, galing, ha? Yan ang mga dapat talaga narinig natin mga pagkanta ng mga ha? Maalala ko dati, sino ba natin kumakanta pang mga opisyal ng gobyerno, na? Sino? Si, wala na sa mundo yung nakilala. Alam ko. Sino kilala mo kumakanta? Wala, hindi ko. Awan! Di si Kongka Ador Pleto na lang. Di ba? Magandang gabi po. TNT Tomorrow's News Tonight. Hoy, salamat sa ating mga nakagapay sa ating DZRH news team. Nandyan sina Josa, Don, maging si Jeric. And of course, nandyan din si Ara. And of course, nandyan din si Jeric ng DZRH Radio. Sa ating mga kasamahan sa DZRH Television, DZRH Digital, at maging sa ating mga kasamahan dyan po sa DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10 ng gabi. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na